Okay po, isa pagpalang araw sa ating lahat. Especially sa ating mga kapanalig na Katoliko na always nagasubaybay sa ating programa sa Catholic Faith Defender Program. Ito po ang inyong lingkod, Brother Ross Bialihabo, upang ating pag-aralan ang pananampalatayang Katoliko ngayong araw na ito. So mga kapatid, ating i-discuss ngayon ang mga katwiran at mga kasagutan ayon sa ating kapatid, no, sa ibang pananampalataya na nagpanggap po na isang apostol. So, bibigyan po natin ito ng komentary ngayon. Dahil sabi pa niya mga kapatid na siya daw ay isang apostol at isang founder ng isang tinatawag na born again ministry, no? So mga kapatid, atin munang i-discuss ngayon ang kanyang sinabi ayon sa kanyang video na sinisiraan niya po ang pananampalatayang Katoliko. Tapos yung gusto ni Mr. Joey Tebes na isa pong apostol, sabi niya. No, sabi niya mga kapatid na mali talaga ang aral ng Katoliko. No, marami po siyang mga ginagawang mga milagro. Tapos mga kapatid, sabi pa niya, kung hindi kayo lilipat sa Katoliko, no, mapupunta talaga kayo sa dagat-dagatan na apoy. So tunghayan niyo mga kapatid at sabayan niyo ako sa ating programa ngayon sa Catholic Faith Defender Program upang ating iklaro kung ano ba talaga yung totoo. Nagsasabi ba siya ng katotohanan o nagsisinungaling lamang? So ito mga kapatid, sabi pa niya na yung mga Katoliko na hindi aalis, no, at hindi lilipat sa born again Christian, no, palaging lumuluhod diyan sa mga ribulto, hindi talaga yan maliligtas. Ito pa yung ginamit niya mga kapatid sa kanyang video, no, kasi vlogger po yang si Pastor Joey Tebes, no. Sabi niya na pag hindi ka alis sa pagkakatoliko, no, mapupunta ka talaga sa dagat-dagatan na apoy. So atin itong sasagutin ngayon based sa kanyang argument, no, at sa kanyang tinatawag na mga fake na mga sinasabi sa ating simbahan. So mga kapatid, sabi niya sa isang video niya, no, may healing ministry kasi siya sa kanyang simbahan. Sabi niya sa isang Katoliko, kailangan kang umalis sa pagkakatoliko. Tapos yung mga ribulto nyo sa bahay, mga Santo Niño, Mama Mary, so i-reject niya, no? At tatanggapin ka ng Diyos. Yan po ang sabi niya mga kapatid sa isang video niya. So atin po itong sasagutin ngayon, base sa tinuturo ng ating simbahan. Kasi sabi niya, isa po siyang Katoliko dati, no? Sabi niya, Katoliko ako dati. Kaya nga umalis ako sa pagkakatoliko, naging pastor, tinawag ng Panginoon, at naging founder ng isang organisasyon sa isang born again Christian. Sabi pa niya na umalis ako dyan sa Katoliko kasi nga mali yung tinuturo ng simbahan na yan. No, nagdadasal kami sa mga santo, lumuluhod kami sa mga santo. Ito po yung ang palagi niyang sinasabi mga kapatid, galing sa Katoliko, ipaliliwanag niya, ako galing sa Katoliko, lumipat ako kasi nga sinasamba namin yung ribulto, niluruhan namin yung ribulto, pati si Maria sinasamba daw niya. Ito po yung argumento niya mga kapatid upang ipahayag niya sa mga Katoliko na hindi totoo ang Katoliko, no? Kaya po ito yung tinatawag niya, huwag kayong magdasal sa mga santo, huwag kayong lumuhod sa mga ribulto, kasi po ang Diyos ay Espiritu. Yan po yung sabi niya mga kapatid, no? Kaya atin itong bubungguin dito sa ating programa sa Catholic Faith Defender Program, kasi alam ko itong style na to Diyan ako dati, no? Former pastor missionary ako sa born again Christian. Kaya alam ko ang tactics and strategy nito. Kaya atin itong sasagutin ngayon kapatid, no? Ating mga kapanalig na Katoliko. So, unang-una sa lahat, nung Katoliko pa siya, nung hindi pa siya lumipat sa pagiging born again Christian at naging pastor at naging founder ng isang malaking organisasyon sa born again Christian, sinabi niya na nung Katoliko pa daw siya, sinasamba niya yung ribulto. Tapos niluluhan niya, sinasamba niya si Maria. So tinuturo niya mga kapatid na mali talaga ang aral ng Katoliko.
Ang tanong, nagsasabi ba siya ng totoo? Itong sasagutin ngayon. So ang totoo kapatid, hindi siya po nagsasabi ng totoo. Ang ginagawa niya sa kanyang live, isa pong deception tactics. Bakit sinabi kong deception? Paglilin lang. Kasi po, sa doktrinang Katoliko, hindi naman yan tinuturo ng ating mga pare. Sumamba kayo sa rebulto, magdasal kayo sa rebulto, sambahin niyo si Maria. So hindi naman yan tinuturo sa ating simbahan. So therefore, sa kanyang pagkakatoliko noon, isa po siyang a nominal Catholic. Katoliko lang po sa pangalan. Hindi po active Catholic. Seasonal Catholic po siguro siya. Or pagan Catholic na sumasamba sa rebulto. Kasi po, klaro po ang turo ng simbahang Katoliko, kahit dito sa Catechism of the Catholic Church, no, number 2132, sinabi po dito mga kapatid, the honor paid to the sacred images is respectful veneration, not the adoration due to God alone. Sinabi po dito kinaklaro po dito sa katekismo ng simbahang Katoliko, the honor paid to the sacred images is respectful veneration. So therefore, yung ginagawa ng simbahang Katoliko dyan sa mga imahen at sa mga santo, hindi po yan sinasamba, nire-respeto po yan. And the adoration due to God's alone. Ang pagsamba ay para lamang po sa Diyos. God's alone. Kinaklaro po yan. So itong sinasabi ni Pastor Joey Tebes, isa po itong paglilin lang. Kasi alam ko ang tactics ito Diyan ako galing, no? Sa pagka-pastor missionary. Tapos alam ko yung tactics nito. Kasi nga, ito po yung number 1 na ginagamit ng mga pastor upang akayin ang mga Katoliko na sila yung nagsasabi ng katotohanan. So atin po itong sasagutin yun. Kahit dito sa itong My Catholic Faith, no, by Bishop Moro, sinabi dito mga kapatid na hindi po sasambahin. No? Atin po itong babasahin mga kapatid sa 118. So ano bang sinabi dito mga kapatid? Tinuro ba na sambahin ang mga rebulto? Ate po itong sasagutin. Sa 118, ito po ang sinabi, mga kapatid. Catholic do not believe that images may be worshipped. We cannot adore Mary in the images. So klaro po mga kapatid, itong mga doktrina sa simbahang Katoliko hindi po nagtuturo. Paano ngayon yan? Na naging pastor na siya sa isang board, naging Christian, naging founder pa ng isang malaking organisasyon, no? Kahit bata pa itong si pastor, tinatawag lang apostol, no? Nagpanggap kasi siya, sabi niya apostol. Siya po isang apostol, buhay na apostol. Tapos sinabi pa niya na sa pagiging founder ko ng isang iglesia, no? Klaro naman na tatag lang talaga niya kasi nga ipinaregister niya po sa Security Exchange Commission yung iglesyang inaaliban niya. Tanong, sabi pa niya kapatid na dito na siya sa pagiging pastor at apostol sa born again Christian, sabi niya, nung Katoliko pa ako, sinasamba ko ito. Tinuturo ito ng simbahang Katoliko. Tapos, mali pala ito, ayon sa Biblia. So, dyan kapatid, dyan ka pa natuto sa born again Christian. Paano nung Katoliko ka pa, hindi mo yan pinag-aralan? So, dyan po mga kapatid, makikita natin na ang tactics nitong ito si Pastor, tinatawag natin Joey Tebes, na isang founder ng isang organisasyon, isa po itong deception kapatid. Kasi sinabi ng ating mga doktrina, hindi po sinasamba. No? Hindi po ginagawang Diyos. Sinabi dito sa Catechism Filipino Catholics, the image of Mary in all saints have no power. This is represent to relate the all saint. Yan po ang sabi kapatid. Tapos, ngayon, sasabihin niya na sinasamba daw natin yung mga rebulto. So, fake news po yan kapatid. Tapos, may isa po siyang, may healing ministry po siya kapatid, no? Gumagawa siya ng mga milagro. Titingnan natin na hindi lahat ng milagro ay galing sa Diyos. Kahit si Satanas ay gumagawa din ng mga milagro. Ikadawang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 14, kahit si Satanas gumagawa po ng milagro. Atin pong mabasahin mga kapatid. Sabi dito, hindi ito dapat pagtakahan, sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya't hindi katakataka na magkunwaring lingkod ng katwiran ang kanyang lingkod
ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang gawa. No? Therefore, kapatid, kahit si Satanas gumagawa ito ng milagro, hindi kataka-taka. Sabi po ito ng Biblia. Kaya po ito si Pastor Joey Tebes, deception po ang ginagawa niya. Kasi bakit deception yung ginagawa niya? Kasi po, gumagawa siya ng fake news sa simbahang Katoliko upang ipaliwanag sa mga Katoliko na siya po yung totoo. Mali po yung simbahang Katoliko. Now, ang tanong, saan po natin mababasa sa doktrina ng Katoliko na sinasabi na sambahin nyo ang mga rebulto? Hindi naman po siya makabigay. Kaya kapatid, ito po yung ating titingnan. Mag-ingat po tayo dito sa mga ngaral na ito. Kasi nga, kahit gumagawa siya ng mga milagro, hindi galing sa Diyos kasi wala po siyang authority. Nandyan sa Biblia yan, kahit gumagawa ka pa ng milagro, kung hindi galing sa Diyos, ang milagro na yan, ay wala po yan, useless po yan mga kapatid. Ating pong babasahin dito sa Mateo, Kabanata 7, Talata 22. Ito po ang ating mababasa mga kapatid. Sinabi sa 22, pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng demonyo at gumagawa ng kababalaghan sa inyong pangalan. So kung ating titingnan, sa huling araw, sinabi na marami ang lilitaw. Tapos dito, pagdating sa huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangangaral po kami ng iyong mensahe at nagpalayas po ng masamang espiritu at nagpalayas ng mga demonyo at gumagawa ng kababalaghan. Ito po yung ginagawa ng mga pastor ngayon, gumagawa ng kababalaghan upang akayin ng Katoliko lumipat sa kanila. No? So therefore, kapatid, ano bang sabi ng Diyos? Kasi wala silang authority. Gumagawa sila ng milagro, nagpreach sila ng gospel of God, ipinangaral nila ang salita ng Diyos, ipinangaral nila si Kristo. Pero anong sabi ng Diyos? Kasi po wala po siyang tinatawag natin na authority galing sa Diyos. Sa 23, at ay pong mababasa na sinabi ni Kristo, at sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. So kung ating titingnan kapatid, nireject sila ni Kristo sa huling araw. Kasi nga wala silang authority. Gumagawa sila ng milagro, nagpapalaya sila ng demonyo, pero wala silang authority galing sa simbahan na itinayo ni Kristo. Wala silang apostolic succession eh. Tapos sinabi pa niya na apostol daw siya. Now, titingnan natin, may sinabi pa bang apostol maliban sa mga apostoles? Ang apostoles po, sinabi dito sa Mateo Kapitulo 10, ito po ang binanggit ni Kristo. Kung sino to mga apostoles na ito. Ang sabi dito mga kapatid, sa Mateo Kabanata 10, Talata 2, ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan, anak ni Zebedeo, at sina Felipe, Bartolome, si Tomas at Mateo, at sa publika si Santiago, anak ni Alfeo, at si Taddeo. So therefore, alam natin kung sino ang mga apostoles na binabanggit dito sa Biblia. Kahit si San Pablo, apostoles ni San Pablo. Ay 2 Korinto, Kapitulo 12, versikulo 12. Ito pong sabi kapatid, buong tiyaga kong pinatutuhanan sa inyo na aking isang tunay na apostol sa pamamagitan ng kababalaghan at pinagmasdan ng lahat ng bagay. So therefore, sinabi dito na si Apostol Pedro, siya po, Apostol Pablo, inappoint siya ni Kristo na maging apostol. Pero ngayon, marami nang lilitaw na mga ngaral, bulaang mga ngaral, nagpakilalang apostol. Kasi ito si Pastor Joey Tebes, parang kumukuha lang siya doon ng opinion doon sa isang founder din ng isang tinatawag natin na buhay na apostol. Sinabi pa ng isang Fourth Watch Pentecostal Church. Yun bang mga pastor at missionary nila pumunta sa bus, tapos mangangaral ng salita ng Diyos. Pagkatapos mangangaral ng salita ng Diyos, magbibigay ng sobre. No? Tapos hihingan ka ng pera. Yan po ang
tinatawag natin na deception style. Tapos yung founder nila, pinakilala ding apostol, buhay na apostol. At ito lang si Joey Tebes, nagpakilala ng buhay na apostol. Tanong, totoo ba ito? Kaya nga sinabi ni Kristo, mag-ingat kayo. Marami ang magliligaw sa inyo. Kaya kapatid, ito po ang ating masasabi kapatid na itong ginagawa ni Joey Tebes na isang founder na isang malaking organisasyon, no? Isa po itong deception style. Kasi dyan ako galing no? Nagtuturo ako noon sa former pastor missionary pa ako sa born naging Christian. No? Ikinakalat namin salita ng Diyos, sinisiraan namin yung Katoliko. No? Sasabihin namin, sinasamba nila ang rebulto. Sinasamba nila si Maria. Mali po ito sa turo ng simbahan. Tapos, pagdating ko sa Katoliko, no, 2014 ako naging Katoliko, hindi pala tinuturo. So therefore, yung atake nila sa simbahang Katoliko, isa pong fake news, haka-haka lamang. Kaya kapatid, atin pong tunghayan ngayon na mag-ingat po tayo dito sa mga abulaang mga ngaral. Sinabi dito sa Roma, Kapitulo 16, versikulo 17. Ito po ang sabi mga kapatid. Sinabi dito mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumikha sa pagkampi-kampi at naging sanhi ng pagtalikod ng mga aral na tinanggap ninyo, iwasan ninyo sila. So therefore sinabi dito, mga pagtalikod sa aral at tinanggap ninyo sila, iwasan ninyo sila. Sino ba tong mga ngaral ito nga dapat iwasan natin? Yung sabi ng Panginoon at iwasan natin sila. Sinabi dito sa verse 18, ang mga gayong tao hindi naglilingkod kay Kristo ng Panginoon, kung hindi sa kanilang makasariling hangarin. So may self-interest pala ito. At sa pamamagitan ng kanilang magandang at matatamis na pangungusap ay inililigaw nila ang mga mapaniwalain. Therefore, yung mga mapaniwalain na Katoliko, inililigaw nito. Sino ba ang palaging naililigaw ng mga Katoliko, di ba? Itong mga nominal Catholic na sa Katoliko lamang sa pangalan, seasonal Catholic na hindi nagsisimba, hindi active sa parokya, sa kapilya, at itong mga pagan Catholic na wala talagang alam sa katuruan at doktrina ng simbahang Katoliko. Ito po ang kanilang inililigaw. Sinabi dito, no, hindi galing kang Kristo sa Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin at sa pamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap, inililigaw nila ang mga paniwalain. Matatamis na pangungusap. Yung mga parang sa pandinig mo, napakaganda. Pero mali pala ito sa mata ng Panginoong Hesukristo. Kaya kapatid, atin po itong iwasan. Sinabi ng Biblia kapatid na iwasan niyo sila. No? Kaya kung pumunta sila sa bahay ninyo, mag-Bible study, mangangaral ng salita ng Diyos. Sinabi po dito sa 2 Juan, Kapitulo 2, versikulo 10. Atin pong babasahin mga kapatid. Ano bang sabi dito? Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag niyong tanggapin. Sinabi dito, sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag niyong tanggapin sa inyong bahay. So therefore, huwag daw nating tanggapin sa ating bahay. No? Sinabi ito ng Diyos, ni huwag ninyong batiin sapagkat ang bumabati sa Kanya ay nagising kaisa niya na masama niyang gawain. So therefore, mga kapatid, iiwasan pala. Sabi sa Roma Kapitulo 16, versikulo 17, iwasan sila. At sinabi ni Apostol Juan sa 2 John chapter 2, verse 10, iwasan niyo sila, nagdala ng ibang pananampalataya. Kaya nga kapatid, inililigaw nila yung mga Katoliko, no? Kasi po, yan pong founder ng isang simbahan na hindi si Kristo, iba na po yan mga kapatid. Kasi sabi niya, galing ako sa Katoliko noon, umalis ako. Kasi nga mali yung katuruan. Tapos nagtayo siya ng kanyang simbahan na isang malaking organisasyon, ipinarehistro sa Security Exchange Commission
at sisiraan niya yung Katoliko kasi galing daw siya sa Katoliko. So mga kapatid, itong mga taong ito na lumalabas sa isang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, no? Ito po ang sinasabi ng ating Panginoon sa unang Juan kapitulo 2 versikulo 18. Sinabi dito mga kapatid, mga anak, malamit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon ay maraming lumitaw ng mga Antikristo. Kaya alam natin malapit na ang wakas. So ito mga taong ito, no, na sa labi na malapit ang wakas, mga Antikristo ito. Ginagamit lang nila yung salita ng Diyos. Ginagamit lang nila yung salita ni Kristo. Pero sinabi ng Biblia, mga Antikristo pala sila. Sa 19, bagamat sila ay dating kasamahan natin, therefore, sinabi ni Pastor Joey Teves, galing ako sa Katoliko, lumabas ako kasi hindi nagtuturo ng katotohanan. Pero ang tanong, sino ba ang lumabas? Tayo ba ang lumabas sa kanila? Sila po ang lumabas sa ating iglesia, sa ating simbahan. At sinabi nito, bagamat sila ay dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon, sapagkat kung sila ay tunay na atin, nanatili silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na sa atin. So yan po kapatid ang ating nabasa sa Biblia. So therefore, sila yung umalis, sila yung nagtatag ng sariling iglesia o simbahan, ipinaristro po sa gobyerno. So therefore kapatid, no, atin pong makaklaro ng itong ginagawa ng mga pastor, itong mga bulaang mangangaral ay hindi po totoo. Kasinungalingan po ang kanilang ginagawa, no? Akin mo nang i-shoutout dito ang ating mga kasama, no, kang Arlene Bilacor Tabitang. Ma'am, magandang hapon. Brother Makong Mangyaw. Kang ang Ma'am Evelinda de la Cruz, magandang hapon sa iyo, ma'am. Kang Ronald Piamonte, sa aking kasama na lay minister, kang Estando Outno, magandang hapon sa iyo. At dyan din sa Ronald Piamonte, kang Lando Bilarde, magandang hapon sa iyo, bro. Kang Bro Jerry na dati, watching from AFP Chapel, more powers. Salamat, bro. Kang Meratrice Canoy Oberis, kang Robeles Beliasica, magandang hapon dyan sa iyo, bro, dyan sa Cordoba, Cebu. Kang ang Maribic Sumagang, watching from Malaysia, magandang hapon sa iyo, ma'am. Ma'am Maribic Sumagang, no. Kang Jess Mikulob Arjona, magandang hapon po sa inyo. Kang Ma'am Virginia Alipaw, sa ating presidente si Catholic Defender, mga good chapter, Brother Jeffrey Abasanias, no? Kang Jabers Sancher, magandang hapon, Batang Katoliko. Kapital kasi nila ang simbahang Katoliko. Tama po, bro. Yung Katoliko kasi, ginagawa ng kapital. Sa Biblia po yan, sinasabi yan ng Biblia, no? Gumagawa sila nito upang magkapera, no? Diyan kang Morphy, magandang hapon sa iyo. Mary Jane Tumang, magandang hapon sa iyo. So, salamat po sa pagsubaybay sa ating Catholic Faith Defender Program. Pa-shoutout po, watching from Makati. Salamat and God bless. Batang Katoliko, God bless po sa iyo, bro. So, klaro-klaro mga kapatid na itong ginagawa ng isang pastor na ito, bulaang mangangaral, sinabi po ito ng Biblia no? Na maraming ililigaw. Sino bang ililigaw nila? Yung mga Katoliko na hindi alam ang kanilang pananampalataya, no? Kasi nakakita ng mga milagro, lilipat na doon sa nagawa ng milagro. Pero hindi nila alam na kahit sa Satanas ay gumagawa din ng milagro. Ika-2 Korinto, Kabanata 11, talata 14. Kahit sa Satanas gumagawa din ng milagro. Kaya nga sinabi ng Diyos na yung gumagawa ng milagro na walang authority, at ipang babasahin ulit sa Mateo, Kabanata 7, talata 22. Yung gumagawa ng milagro, sinabi dito sa Biblia na sinabi dito, pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng kababalaghan sa inyong pangalan. Sino ba itong gumagawa na ito? No, gumagamit ng pangalan ng Panginoong Hesukristo, gumagawa ng milagro, gumagawa ng kababalaghan, no? Nagpalayas ng demonyo,
at sinabi ng Diyos, kasi wala silang otoridad na galing sa simbahan at kay Kristo. Sinabi ng 20, sa 23, at sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. So therefore, itong mga taong ito, tinuturo ng Biblia na ito po ay bulaang mangangaral, bulaang apostol. Pero marami pa rin Katolikong naniniwala dito. Kasi sa mga milagro, sinabi na nga ng Biblia huwag kayong maniwala sa isang gumagawa ng milagro kung hindi galing sa tunay na iglesia, tunay na simbahang tayo ni Kristo. Kaya kapatid, atin pong makikita na itong mga taong ito na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng demonyo at dumagawa po ng kababalaghan sa inyong pangalan. Sinabi ni Kristo, at sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, mapagawa ng masama. Therefore, nireject ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi nga po, wala silang authority. Kaya mga kapatid, atin pong titingnan na sana po, hindi tayo, hindi po tayo maniniwala sa ganito, gumagawa ng mga milagro. Kasi po, nireject po ni Kristo Sabi pa ng Biblia, itong si Pastor Joey Tebes, na sinasabi niya, galing ako sa Katoliko, sinisiraan niyo yung Katoliko, nagla-live pa sa, tinatawag natin, sa social media, ipapangaral sa Katoliko na, sa Katoliko ako, tinuturo sa amin na magdasal sa mga ribulto, sinasamba si Maria, Kaya nga ako umalis dyan sa simbahan na yan, kasi hindi po yan totoo, mapupunta po tayo sa gata na apoy, pag dyan po tayo mananatili. Kaya kapatid, itong taong ito, batang-bata pa ito, I think 19 years old ito, founder na ng tinatawag nating born again Christian ministry. Pero totoo ba ang kanyang sinasabi? Atin ang ipinaliwanag, kapatid, na hindi po totoo. Kahit dito sa may Catechism, may Catholic Faith by Bishop Moro, hindi po sinasabi. Dito sa Catechism of the Catholic Church, hindi po totoo Kaya kapatid, na isa po siyang mapaglinlang na mangangaral. Kahit nga sa tinatawag nating International Encyclopedia, Volume 5, page 526, ito pong sinabi, kapatid, at catacombs, the early Christian in the 1st and 2nd century, they believed this following: the divinity of Christ, the Blessed Virgin Mary. At sinabi dito, kapatid, they believed the fainting of the catacombs, the painting of Jesus, and devotion of the Blessed Mother. So ito po sinabi, kapatid, na kahit nga sa una pang mga Kristiyano ay naniniwala na sila na may mga banal talaga na nakatatak dyan sa catacombs. Doon sila sumasamba sa Diyos. Kasi po wala po silang public worship noon. Doon nagtatago sila sa isang kuweba, sa isang catacombs. Kaya po doon sa isang catacombs, sa 1st century in the early Christian, may nakatatak na po ang larawan ni Santa Maria, larawan ni Kristo, mga banal, nakatatak na po doon, mga kapatid. Ngayon, sinasabi niya na bawal ang rebulto. Dapat i-differentiate mo muna kung sino ba ang bawal. Ito bang larawan ni Baal o itong larawan ni Santa Maria? Ito bang larawan ni Astarte, Melcom, Diana, o itong larawan ni tinatawag natin na Jesucristo? So, kailangan atin itong ma-differentiate natin ba? Para malaman natin kung ano ba ang totoong sinabi ng Biblia. Leviticus chapter 10 verse 10, ating titingnang mabuti kung ano ang banal at hindi banal. Kaya po itong si Pastor Teves, kasi galing ako dito sa pagka-pastor missionary sa born again Christian, one-sided lang po kami. Lahat ng rebulto ay bawal. Pero hindi po namin tinitingnan na may uutos pala yung Diyos. Kaya kapatid, atin pong dapat hindi tayo one-sided. Ituturo din natin na may ipinagawa ang Diyos na mga banal na rebulto. So, sabi pa ni Danny Kugtas, atong mga igsuon diya sa Cebu, di lang ta maghukombro kay Dios may nasayod tanan kinsa ang tinuod nga nag-alagan. Yes, bro, wa ko naghukom, bro. Ako hatag lang kong komentaryo sa iyang atake sa simbahang Katoliko,
dili man ni pagbiay niya kundi pagtubag lang siyang accusation sa argumento nga gibuhat sa simbahang Katoliko nga iyang giklaro nga pag di ka mugawas diya sa mga Katoliko maimpierno ka. Kaya nagsimba ko dito sa rebulto, nagsimba ko sa mga larawan. So kaya ato lang gitubag based sa Catechism of the Catholic Church o diya sa doktrina sa simbahang Katoliko nga wala gitudlo. So mao na ang akong tubag kang Brother GC Montero maayong hapon kanimo. Diin pa man kang Joseph Jeka, no? Kang Brother Rolando Rica Blanca, kang Archon de la Cruz, naabot mga sa pangutana. So mo like song Kristo atong iklaro, no? Klaruhon po natin mga kapatid na mali po ang kanyang tinatawag natin na argumento, katang-isip lang po yan mga kapatid, no? Yang fiction ba? Exists in mind but not in the reality. Kaya po kapatid, atin pong sinasabi na marami talagang bulaang mangangaral, nalilitaw, kahit na sa Galacia Kapitulo 1, versikulo 8, kung may magtuturo sa atin na iba yung ebanghelyo, no? Susumpain siya, no? Yan po yung sinabi ng Biblia, kapatid. No? Kaya nga tayo mga Katoliko, no? Atin po itong titingnan ng mabuti kung totoo ba ang sinasabi ng pastor na iyon. No? Kasi nga, palagi niyang sinasabi, galing ako sa Katoliko. Paglipat ko sa isang born-again Christian, naging founder ako, nagtayo ako ng isang iglesia, naging apostol pa ako. Yan yung tinatawag niya sa claim, self-proclaimed na apostol daw siya. Buhay na apostol. Tapos nagtayo ng isang iglesia. Ipinaristo sa gobyerno. Sabi niya, galing ako sa Katoliko. Mali po ang aral ng Katoliko. Yan po din ang totoo na yung ipinangaral mo kasalungat po sa katotohanan, no? Kaya kapatid, hindi po malinaw na sabi niya tinuturo daw ng Katoliko pero hindi naman siya nagbigay ng mga doktrina sa simbahang Katoliko. Yung sinasabi niya, own opinion and own understanding lang niya. Umalis sa Katoliko, tapos nagtayo, tapos sisiraan niya ang Katoliko, no? Kaya nga itong si Pastor Joey Teves, no? Kung may time na makadiscuss tayo sa isang live, no? Kasi alam ko yung tactics mo eh. Pastor missionary din ako sa born again Christian, no? Alam ko kung anong style nyo. Diyan ako galing. Kung may time, no, kung i-share nyo itong Facebook na ito, magkaroon tayo ng discussion about dito. Kung tinuturo ba ng simbahang Katoliko na sambahin ang mga rebulto, gawing Diyos, no? At ipaliwanag mo rin na, at kasi pinaliwanag mo na mapupunta talaga sa dagat-dagatang apoy itong mga Katoliko kung hindi lilipat sa Protestante. Mali po yan, kapatid, no? Diyan kang Jestoni Del Castillo, magandang hapon sa iyo. Diyan kang Ma'am Feli Pabenito, Ma'am, magandang hapon sa iyo, Ma'am. Thank you sa pag-support sa ating ministry. Sana po pagpalain pa kayo ng Diyos na may kapal. God bless sa iyo at sa iyong pamilya. Kang Ma'am Meratrice Canoy Overes, Combate bro. God bless, no? So ating titingnan, kapatid, na darating talaga sa huling araw na may magdadala sa pangalang Kristo. Ating babasahin dito sa Mateo Kabanata 24, versikulo 4. Sinabi dito, mga kapatid, sa versikulo 4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo at huwag kayong mailigaw ninuman sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi ako ang Mesiyas at marami silang maliligaw. So sinabi dito, mga kapatid, na itong mga born again Christian, no, marami ng mga pastor na nagsasabi na bumalik na si Kristo, malapit ang bumalik si Kristo, no, ibenta nyo na lahat, no. Yan kasi yung tactics nila eh. So over dogmatic talaga yung argumento ng mga kapatid, no. Diyan kang Seiji Aladaba, kang Ma'am Feli Pabenito, hello bro Rosby, thank you din, Ma'am. Kang RG Jan Jeka, kang Ma'am Maria Angeli Ordaneta, Ma'am, magandang hapon sa iyo. Si Ma'am Maria Angeli Ordaneta, kasama ko po itong Catholic Faith Defender na mga good chapter. So ito, kapatid,
Sinabi dito sa versikulo 6, makakirinig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mabagbag. Dapat mangyari ito, ngunit hindi ito ang wakas. No? Sabi dito, hindi ito ang wakas sapagkat makikibaka ang bansa laban sa bansa at ang kaharian kapwa sa kaharian, magagagutom, lindol at iba pang dako, at lahat ito ay pasimula lamang ng paghihirap. So therefore, mangyayari talaga ito kasi itong mga technique ng isang pastor sa born again Christian, ang technique po nila sa tinatawag natin na pangaral, no, parang tatakutin nila yung mga tao. Malapit nang bumalik ang Diyos, no? Yan. No. Yan pong gagawin nila. Tatakutin lang, kapatid. Kaya nga maraming born again Christian na sinasabi, tulad ng isang grupong Almighty Name Church, na bumalik na daw si Kristo. No? Tapos, ito po yung mga tinatawag natin, magpapakita sila ng mga kalamidad, kahirapan, disaster, itatakot nila sa mga tao, sa mga Katoliko na malapit talagang bumalik ang Diyos. No? Sabi dito mga kapatid, hindi pa ito ang wakas. Kasi nga, wala pong sino man na malaman nila kailan babalik ang Diyos. Kahit tayo, wala tayong authority, no, na magsabi kailan babalik ang Diyos. Kasi po, sinabi yan ng Biblia mangyayari ito pero hindi pa ito ang wakas. Sabi ng Mateo 24, versikulo 6. Kaya ang kapatid, itong mga bulaang mangangaral na ito, na magsasabi nito na ito na ang wakas o ito na ang huling araw, hindi po yan totoo mga kapatid. Natural yan, mangyayari po yan, mga kalimidad, disaster. Pero hindi po ito ang huling araw. Kasi sinabi po ng Biblia walang sinuman ang may alam kailan babalik ang Diyos. Sinabi sa 24, versikulo 36. Anong sabi dito kapatid? Ngunit walang nakakaalam ng oras, ng araw, ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang nakakaalam nito. Therefore, yung ama lang pala, no, yung nakakaalam sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po tayo tutol na babalik ang ating Panginoong Hesukristo. According sa 2 Timothy chapter 4 verse 1, babalik siya, no? Hahatulan niya ang buhay at patay. Pero hindi tayo magbibigay ng ating own opinion, own understanding na ito na ang wakas. Sinabi pa ng Biblia, hindi po ito yung wakas At walang sinuman ang may alam kailan babalik ang Diyos. Kaya itong ginagawa ni Pastor Joey Tebes, isa po isang deception. Paglilinlang po yan kapatid, para mapaniwala yung mga tao. Gagawa ng mga milagro, no? Gagawa ng kanyang sariling ministry. Kasi po, ano pong sabi ng Roma? Ito po ang tactics nila para kumita ng pera No? Diyan kang Brother Dante Gumisong. Magandang hapon sa iyo, bro. Kasi sabi ni Batang Katoliko, kasi nga walang nakakaalam, bro, pagdating ng anak, Panginoon Diyos, bro. Thank you, bro. So ating babalikan ang Roma, Kapitulo 16, versikulo 17. Ito po ang mababasa natin. Pinanahimik ko sa inyo, mga kapatid, tandaan ninyo, ang lumilikha ng pagkampi-kampi at naging sanhi ng pagtalikod sa mga aral. So may mga tao pala na tatalikod sa mga aral na tinanggap ninyo. No? Yung tinatanggap natin, tumalikod na yun sa unang aral ng simbahan. Iwasan ninyo sila. Sa verse 18, ang mga gayong tao ay hindi naglilingkod kay Kristo ng Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin. Yan po kapatid, no? Yan po ang ginagawa ng ang pastor na iyon. Gumagawa ng sariling hangarin. Kaya po nagpapasikat yun sa social media, no, para ipakita mga kapatid na malaki ng kanyang ministry, marami ng Katolikong lumilipat sa kanyang simbahan, no. Pero kung itong taong ito i-discuss mo ito sa kanyang mga pangaral, no, hindi din ito sasagot, no.
Kaya nga sinabi dito kapatid, at sa pamamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap ay inililigaw nila ang mga mapaniwalain. So therefore, sa kanilang magandang salita, inililigaw nila ang mapaniwalain. Yung naniniwala kahit hindi naman totoo. So yan kapatid, sana po ating makita, no, na hindi po totoo na sinabi ng simbahang Katoliko yung mga sinasabi ng pastor na iyon na sinasamba na ang mga ribulto, ginagawang Diyos. Hindi po totoo. Ginagamit lang po niya yung simbahan natin upang akayin yung mga Katolikong tinatawag na nominal Catholic, pagan Catholic, seasonal Catholic upang lumipat sa kanya. Gagawa siya ng mga milagro. No? Ating babalikan nga kahit si Satanas gumagawa din ng milagro. Kaya nga sinabi sa Matthew 7, versikulo 22-23, iwasan nyo sila. Gumagawa ng milagro. Tapos, nagpapalayas ng demonyo, gumagawa ng kababalaghan. Sinabi ni Kristo, hindi ko kayo kilala. Umalis kayo. Nireject sila ni Kristo eh. Yan po kapatid na ating mababasa kung ano talaga ang tunay at katuruan ng Biblia at ng ating simbahang Katoliko. Hindi po siya dapat magtuturo ng doktrina natin. Kasi po, galing siya sa Katoliko. No? Tapos sa kanya pagkakatoliko, bininyagan siyang Katoliko. Bininyagan siyang Katoliko, pero hindi siya nag-aral sa panampalatayang Katolik at doktrina at ng mga dogma ng simbahang Katoliko. Anong ginagawa niya? Nung lumipat na siya sa ibang sekta, siguro matalino itong si Pastor Apostol Joey Tebes, no? Nagpanggap na apostol. Apostoles daw siya. Nagpanggap siya na apostol. Tapos founder pa ng isang organisasyon sa isang born again Christian. Tapos lumipat siya sa tinatawag nating born again Christian, nagtayo ng kanyang sariling iglesia, tapos doon niya sisiraan ang turo ng simbahang Katoliko. Nung Katoliko pa siya, walang alam sa panampalatayang Katoliko. Pero dito na siya sa Protestante, alam na niya ang katuroang Katoliko. Therefore, yung tactic na yan, mga strategy na yan, alam ko na yan. No? Isa po yung fake news, kapatid. No? Hindi po yan totoo. Hindi dapat paniwala ang taong ito. Bungguin ang mga aral na ito. No? Kaya nga, every time na mag-live ito, mga kapatid, no, hindi niya binabasa yung mga comment namin eh. Tapos ito, kung mag-live ito, no, sinasabi ko dito na mag-dialogue tayo about sa tinuturo mo. Hindi naman na pumapayag eh. Shout-out ko muna ang ating mga Catholic Faith Defender dyan sa Bohol. Ka-brother Marcelo Ahok, magandang hapon sa iyo, bro. Kang Ma'am J.Car Senesa, no, dyan sa Aurora, Agusan del Sur, magandang hapon sa iyo, ma'am. Tagalog sa tani, ma'am. Kang brother Edwell Mabadag, shout-out, bro. God bless sa tanan, no? Diya sa itong magkaigsuunan ng mga Catholic Faith Defender sa Bohol. Bohol sa Cebu. Magandang hapon sa iyo. No? Kaya kapatid, sinabi babalikan natin yung tinuturo ng simbahan eh. Ito po sinabi sa My Catechism Filipino Catholic number 929. The image of Mary and all saints have no power. This is represent to relate the all saint. So hindi po sinabi sambahin nyo ang rebulto ni Santa Maria. Sinabi nga walang power eh. Kasi nga, yung mga rebulto na yan, mga tinatawag nating mga holy images na ating makita sa simbahan, sa bahay, sa kapilya, sa adoration room, hindi po yan tinatawag nating Diyos. At hindi po tayo naniniwala na yung mga rebulto na yan, mga holy images na yan, yan po yung magpapagaling sa atin. Kaya nga, sinasabi yan na, tinatawag natin na holy images. Tinatawag yan na visual aid, no? Visual aid lang, no? Yan po ang katuruan ng ating simbahan. Radigundo Ribas, magandang hapon. Kamprem Rose Lubang, magandang hapon sa iyo. Kaya nga, sinabi pa dito sa Catechism of the Catholic Church, number 2132, the honor paid to the sacred images is respectful veneration, not the adoration due to God's alone. So, respeto lang pala para sa mga imahen, sa mga santo. At sinabi dito sa due to God's alone, in the adoration at pagsamba para lamang sa Diyos.
Sino bang sinasamba ng simbahang Katoliko? Ang rebulto ba? Klaro naman yan sa doktrina namin 253 at 266 sa Catechism of the Catholic Church. We do not confess of three gods but one God in three persons. We worship the Holy Trinity. Yan po ang sinabi Tapos ngayon, yung pastor na ito, tayo ang tuturuan ng ating doktrina na nasa ibang pananampalataya siya. So, ang kanyang ginamit, own understanding lamang, own opinion lamang, hindi po tinuturo ng simbahang Katoliko. Kaya po, sinasabi dito sa My Catholic Faith by Bishop Moro, sinabi dito, a Catholic do not believe that images may be worshipped. So, klaro yan Hindi po sinasamba yung mga rebulto. At sinabi dito, we give to the God supreme honor and adoration called latria. Sa Latin ito, tinatawag itong latria Para lamang ito sa Diyos, sa Ama, Anak at Espiritu Santo, sa Holy Trinity. 253 sa Catechism, we do not confess of three gods, but one God in three persons. Yan po yung aming sinasamba. Nothing more, nothing less. At sinabi dito, we render the saints our veneration called dolia. So itong veneration na ito, tinatawag ito sa Latin na dolia. Respectfully veneration. To the Blessed Virgin Mary, we give the special veneration called hyperdulia. So sinabi dito na kay Santa Maria, itong pagrespeto na ito, tinatawag itong hyperdulia because she is above all angels and saints. As the Mother of God, but even the Blessed Virgin, we do not and cannot adore and worship. So klarong-klaro kapatid. Sinabi dito, but even the Blessed Virgin, we do not and cannot adore or worship. Now, ngayon, sino ba nagsasabi nito? Di ba, itong mga pastor na ito, ginagawa nila ng mali ang katuluan ng simbahang Katoliko upang maging klaro po sa kanila na upang maraming Katolikong maligaw. Kasi po yung tinuturuan nilang mga Katoliko, ito po yung mga Katolikong pagan Catholic, nominal Catholic, seasonal Catholic, na hindi nga active sa simbahang Katoliko. Kaya po naliligaw. Sinabi ng Biblia kapatid, maraming naliligaw Roma, Kapitulo 16, versikulo 17. Marami pong naliligaw sa ating mga kapatid. Kaya po, kung merong mangaral ng salita ng Diyos na hindi galing sa iglesia itinayo ni Kristo, hindi po sila tatanggapin sa inyong mga bahay. According sa 2 John chapter 2, sinabi dito, verse 10, sinabi dito, sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Ito, kinaklaro po ito ng ating simbahan. Kinaklaro po ito ng Biblia At sinabi pa dito sa Tito, Kapitulo 1, versikulo 10, sinabi dito, marami ang maghihimagsik laban sa aral na ito at dinadaya ang iba. Ano daw? Dinadaya ang iba sa pamamagitan ng mga salitang walang kabuluhan. Ano? Salitang walang kabuluhan. Dinadaya yung iba. No? Tapos sa versikulo 11, kailangang pigilan sila sa kanilang ginagawa. Kailangan na pigilan sila sa kanilang ginagawa. Sapagkat ginugulo nila ang sambahayan. Kumikita lang sila ng salapi, ay nagtuturo sila ng bagay na di dapat ituro. Yan po kapatid. Yung tinuturo nila, mga deception style, strategy and tactics, mali po. Nagtuturo sila ng hindi po totoo. Kaya nga, kumikita sila. Sinabi dito, ginugulo nila ang sambahayan, kumikita sila ng salapi, nagtuturo sila ng mga bagay na hindi dapat ituro. Yan po kapatid. No? Kaya po, mag-ingat po tayo sa mga bulaang mangangaral. Tulad nitong ating isa pong tinatawag natin na founder ng isang protestante na ito na naninira ng simbahang Katoliko. No? Ito si Brother Apostol Joey Tebes. Sikat po ito sa YouTube No? Na-interview po ito sa tinatawag natin na si Kuya Kim. Na-interview po ito ini-interview po ito ni Kuya Kim kasi si Kuya Kim
protestante na din. Isang katoliko din na na-convert into sa protestante. In-interview niya ito eh. Kaya nga kapatid, mag-ingat tayo, no? Shout out kang Brother Jomar Lemurinas, magandang hapon. Kang Megan Umbal dyan sa Talisay, magandang hapon. Kang Ma'am Peli Pabinito, sabi niya, ang ganda ng topic mo, Bro Rosby, God bless. Salamat po, Ma'am. Salamat po sa palaging pakikinig sa ating programa. God bless you to Ma'am Peli Pabinito. Kabrother Edwell Mabadag, luoy kayo ang mga nailad, bro, anang Joey Tebes. Yes po, bro. Malami talagang naliligaw nitong si Pastor Joey Tebes, na isang pastor sa born again Christian, tapos nagpanggap pa na apostol, buhay na apostol daw siya, Brother Edwell Mabanag. So ating makikita, wala na pong apostoles, maliban sa mga apostoles, no, na inappoint ni Kristo eh. Tapos ito, magpanggap na apostoles. Yan po yung problema, kapatid. Kung magpanggap na apostoles na hindi naman totoong apostoles. No? Ang apostoles nasa Biblia. Tapos magpanggap ka pa merong apostoles, sama din yan, pareha din yan sa sinasabi na bula ang propeta. No? Kasi ating babasahin dito sa Mateo 24. Sila po yung magkatumalan dito eh. Mateo 24, versikulo 24. Sinabi ito sa 23. Kung may nagsasabi sa inyo, narito na ang Mesiyas o nariyan siya, huwag kayong maniwala sapagkat may mga magpapanggap na Mesiyas at lilitaw na bula ang propeta. Magpapakita sila ng kagilas-gilas na tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko sa inyo, sabihin ito sa inyo. No? Sabi pa, marami daw ililigaw yung mga taong ito. Kaya ito, magpanggap na propeta, magpanggap na apostoles, magpanggap na God the Father, magpanggap na Mesiyas. Marami silang nililigaw na mga anak ng Diyos diyan sa tunay na iglesia. Kaya sinabi sa Biblia, ikadawang Juan, talata 2:18 hanggang sa 19, hindi na natin sila kaanib kasi umalis sila sa ating iglesia. Nagtuturo ng ibang katuruan. Yan po ang sinabi ng Biblia. Kaya po mag-ingat tayo mga kapatid. No? I-share niyo po ito. No? Itong live na ito. Kung may pagkakataon na ma-dialogue kung ito si Apostol at Pastor Joey Tebes sa isang born again Christian. Kasi pwede ako mag-dialogue nito eh. Kasi dyan ako galing. No? Sa former pastor missionary from born again Christian, alam ko ang doktrina nito. Kasi alam ko ang katuruan na ito. Mga strategy nito at ito mga paglililang na ito, alam ko ito. Kaya mga kapatid, no, kontakin nyo itong si Apostol Joey Tebes. No, atin itong iimbitahan sa isang maginoong diskusyon. No, ating tatanungin sa kanya kung totoo ba yung kanyang sinasabi. No? Kasi po marami nang nagsasabi dito eh. Marami nang sinasabihan ito na mag-discuss sila pero hindi ito pumapasok eh. Kasi nga ang tinuturuan niya yung mga Katoliko lang walang alam. Pero sa mga Katoliko na nagtuturo at alam yung doktrina at mga kasaysayan, hindi ito umaagri. Kang Chris Bon, magandang hapon sa iyo. So mga kapatid, yan po ang ating topic ngayong araw na ito, yung hapon na ito. Sana po marami pa tayong matutunan sa mga aral na ito. Pasensya na po tayo, no? We're trying to speak Tagalog, no? Pero ating pong pagsisikapin ng mabuti, no? Na makapagsalita tayo ng fluent Tagalog, no? God bless po sa lahat. Kung may katanungan, pwede po kayong magtanong. Sino ang gustong papasok upang ating So, pwede po kayong magtanong. Kahit ano. Brother Badjungan Vicente, good evening. Magandang hapon sa iyo, bro. Ating kapatid na si Brother Badjungan Vicente, magandang hapon sa iyo. God bless you always. So, sa may katanungan, pwede pa kayong magtanong. May oras pa tayo.
about sa turo o sa mga turo ng ating simbahan na nalilito kayo. Kang Brother Junrel Cuyos Daruka, nung aking Lodi dyan sa Cebu, sa Oasis of Love. Magandang hapon sa iyo, bro. Practice taga Tagalog, bro, no? Kay daghantag mga listener ng mga Tagalog ka dipo-diputa ni bro sa kalisod. Dyan kang bro Jerry na dati. Thank you bro, God bless. God bless din sa iyo bro Jerry na dati o sa imong pamilya. So napay comment mga kapatid. Comment lang mo. I-add ka Brad Badjungan Vicente. Accept lang, accept. Napasundon ti ka sa live. Kam bro, John Lilacuyos dalo kag keep it up bro. Salamat bro. Salamat sa support. Okay. Okay lang yun bro, masasanay ka rin. Hirapan tayo sa kalisod dito bro. Brother, Badyungan Vicente, palipayog ko og pasundon ti ka sa live. So sana ay mag-question, pwede po mga tanong. Kaya dapat tayo oras. So magpasunod taglain no. Sa gusto mo sulod, sulod lang. Salamat bro. Napay comment. Sige mga bro, God bless sa tanan. Salamat sa atong pagsubaybay sa atong programa sa Catholic May Defender Program. This is Brother Rosby Alihabo. Kasama nyo sa ating programang ito. Pang ating pag-usapan ang mga doktrina at koneksyon sa panampalatayang Katoliko. God bless po sa lahat.